5:33 in the morning. Alam nyo ba na maaaring magdulot ng problema sa kalusugan ang stress eating? O mga kababayan, tulad ng mataas na kolesterol. Ang isa po ay nagiging madaling kapitan ng diabetes. Oo, kumakapit ang diabetes. May kamay. Maaaring kayo magka-diabetes, stress eating, ang dami mo kinakain, at etong malala pa, problema sa nutrisyon. Ayon mismo yan sa mga eksperto. Sinabi ni Ricky Ducas Jr. Kilala mo to dyan eh. Si Ricky. Si Ricky. Ricky Ducas Jr. yan eh. Yan ho ay mental health coordinator sa Baguio City. Na naging coping mechanism daw ang pagkain sa panahon ng pandemya. Kain ng kain. Kahit wala namang pagkain. Yun lang. Sabi ng isang eksperto, masaya ang pakiramdam ng tao kapag nag-i-stress eating. At kahit na hindi kumakain ng marami, ngunit madalas kumain, ay stress eating na rin daw po ito. Ha? Kain ka ng kain kasi may problema ka. Gusto mong mag-iba yung pakiramdam mo. Chichibog ka ngayon. Naku po. Para sa mga nababahala at mga stress eaters, narito ang ilang tip para ito'y maiwasan. Paano yan? Number 1. Kumain ng masusustansyang pagkain. Okay, kain din pala eh. Masustansya. Ayun. Sa halip na matamis, mag-exercise. Ayun. Sa halip na matamis na kainin mo, mag-exercise ka na lang. Ganun. At gawing nakaka-relax at malusog ang iyong kapaligiran. Ayun. At paano naman gagawing nakaka-relax at malusog ang iyong kapaligiran? Paano yan? Simpleng-simple. Alamin ang panahon. Mahirap dyan yan eh. No? Yung, minsan kasi hindi mo na alam. Stress eating, ano? Oo, kasi kung yun yung stress, hindi mo alam kung minsan na stress ka na pa. Yun nga, oo. Alam mo, normal situation ka pa eh. Tapos biglang mapapansin mo, teka muna, bakit kain ako ng kain ngayon? Oo nga. Ayun pala naisip mo, na-stress pala ako kanina. Ang problema, bakit hindi naman problema, kundi positibong problema. Pinadadalhan ka ng nuts ni Tita Migs. Ay, mga pagkain. Wala ka ngayon. Ang problema, uric acid natin. Ayun ang problema, kung may gout ka. Paika-ika na tayo ng mga ilang. Hindi tuloy gumagaling, di ba? Dahil ang sarap na naman kasing kumain, di ba? Ang dapat lang, alam mo, hindi naman talaga masamang kumain ng lahat ng yan, di ba? Totoo. Pero dapat, in moderation. Yung kaya lang ng katawan mo. Kasi kung minsan, sinobrahan mo eh. Lahat ng sobra, syempre, may latak. Bawal, masama may latak yan, di ba? May excess nga, sobra eh. Ibig sabihin, may pupuntahan yan. At yung mga sobrang yun ang nakakasama na sa kalusugan, di ba? Kasi dapat talaga lahat kinakain eh. Yung say balance. Lahat ng nutrition. Kaya lang dapat walang sobra. Doon tayo nagkakaproblema, doon sa may sumobra. Ang problema mo eh. Habang nanonood ka ng 70%, nasa tabi mo yung 3 garapon na pinadala ni Tita Migs eh. Kaya ka na kayo, ang gagwapo ng mga to ha. Makakain na stress ako eh. Subo ka kayo ng subo. Yung garapon na kasi wala na pala laman to ah. Ay, saka pala yung payo din ng mga eksperto. Kapag manonood ka halimbawa ng pelikula, o kaya kung ano man, huwag mo sasabayan ng kain. Ganun ba? Bakit? Kasi yung gali pa naman yan. Kahit sa sinihan ka, di ba? Pagka naisip mo, alam mo, yung talagang kain. Alam mo, almusal, tanghalian, tas nanood ka pa ng kung ano palabas. Ganon? Hindi mo kasi nalilito yung isipan mo kung busog ka na o hindi pa. Akala mo, gutom ka pa, kain ka pa rin ng kain. Psychological na pala. Nakakalimutan mo kasi. Dapat conscious eating. Ha? Ayun. Conscious eating na doon sa uri na kinakain mo at sa dami. Ayun.